Magandang araw sa inyo. Welcome sa ating panibagong video na tutorial. Sa video natin ngayon ay babahagi ko lang kung paano ba mag-renew ng license natin. Ang babahagi ko ngayon, kaibigan, ay tungkol sa pag-renew ng license ko kahapon. Before kasi ako nag-renew ng license, hinahanap ko ito sa YouTube at wala akong makita. Kaya ngayon, isi-share ko lang ang experience ko kahapon kung ano ang naging experience ko sa pagkuha ko ng license ko. Disclaimer lang tayo mga kaibigan, hindi ako isang professional o kung ano man. Mabahagi ko lang sa iyo ngayon kung paano ako nakapag-renew ng license ko sa pamamagitan ng ang naging experience ko kahapon is pumunta ako doon sa may Kabangkalan. Dito yun sa Cebu, kaibigan. Pumunta ako sa Kabangkalan, tapos nakita ko doon yung ang plano ko sana, pupunta ako sa SMC site kasi yung nakaraang renew ko, doon ako nakapag-renew. Kaya ang naisipan ko, doon sa SMC site ulit ako mag-renew. Pero pag dating ko sa Kabangkalan, nagtanong ako sa isang rider doon, baka sakali lang ako, baka may experience na mayroong ibang agency doon sa LTO na pwede mag-renew ng license. Nagtanong ako at na timing naman na meron din siyang kakilala na nakapag-renew doon, tapos tinuro niya kung saan, at yun, sinubukan ko na doon na lang mag-renew kasi malapit lang. Pagpunta ko doon, dumiretso agad ako sa loob. May mga tao na sasalubong sa iyo tapos magtatanong kung ano ang gagawin mo, magre-renew ka ba ng license o kung ano man. Hindi ko ini-entertain kasi sa akin kasi may mga commission kasi sila dyan at di na yung singil nila ay malaki na, hindi kagaya na kung ikaw mismo yung mag-process, maliit lang yung masisingil sa iyo. Kaya doon ako dumiretso sa loob talaga ng LTO. Tapos yung ginawa ko, nagtanong ako kung ano ba ang pamamaraan sa pag-renew ng license. At sinabi naman sa front desk na kung bago ako mag-renew ay mag-sign up muna ako sa portal. Pero before ako pumunta doon, nag-sign up na ako sa portal na nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung paano ba ang pag-renew ng license kasi pinaghandaan ko talaga before ako pumunta sa LTO. Sinabi ng front desk na magtitake daw ako ng exam sa portal kung mayroon akong record doon. Nag-take ako ng exam. Mga 5 beses ako nag-take ng exam kasi hindi ako pumasa sa unang exam, pangalawa, pangatlo, pangapat. Kalimang exam na ako nakapasa kasi may mga idinagdag at may nakalimutan ako na mga question and answer na-answer ko noon nung nagkuha pa ako. First time ko magkuha ng lisensya. Nakalimutan ko na yung mga question and answer kaya hindi ako nakapasa sa una at pang-apat na take. Pinalad naman tayo sa ikalima, pumasa tayo. Yung ginawa ko, tinanong ko ulit yung front desk at sinabi naman niya na kasi may ipiprint ka sa portal na kailangan mong i-print para i-attach mo sa requirements. Sinabi niya sa akin na ipaprint ko daw yung result ng portal ko na nakapasa ako sa exam nila sa portal. Yan, ginawa ko, pinaprint ko, tapos bumalik ako sa taas.
At sinabi ng practice na magpa-medical daw ako. Timing naman na doon sa area na yun, meron na silang medical. Nagbayad ako ng 600 sa medical. Pagkatapos ng medical, pumunta ako ulit sa front desk. Doon binigyan ako ng number, tapos naghintay na lang ako ng mga ilang minuto. Tapos ang nabayaran ko sa LTO is 585 lang. So ang total nga na nagastos ko is 1,185. 600 sa medical at 585 sa LTO. So yun lang mga kaibigan ang naging experience ko sa pagkuha ko ng license kahapon. Kaya ko ito sinare kasi before ako pumunta sa LTO, naghahanap talaga ako ng tutorial tungkol dito para meron akong idea before pa ako pupunta doon. Kaso wala akong makita, kaya ngayon naisipan kong i-share ito para naman magkaroon kayo ng kaunting idea before kayo pupunta doon sa LTO. So, ito lang mga kaibigan ang mga share ko sa ngayon. Good luck sa pagkuha nyo ng bagong license nyo. Nandito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.